pamilya ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa, mga kababayay napapainda. Yeah, yeah. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat, and this Barzanyo again. At ano tong nakikita natin? Rochelle, nasa iisang plato. Ay grabe talaga to, no? Makikita niyo guys sa upload ni Ruel of Malalag, at talagang wala pang isang oras, 500 comments agad dyan. Pero guys, maraming salamat sa Diyos at talagang sa pagkakataong ito ay nabigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maagawan ng video reaction. At try natin mag-comment sa last video reactions natin, no? Actually guys, last time, no, nireact natin, napanood nyo ba yung reaction video natin doon kay Malu de los Santos, ano? Yung iba, alam nyo guys, yung iba naman parang overacting, parang blah blah blah, huwag kayong mag-away guys. Hindi po ako nakikipag-away. Huwag po sana nyong ipamukha sa akin na ako'y nakikipag-away. Kung ikaw talaga nanonood sa akin, no, bilang viewers ko talaga, kilala nyo na ako, nanonood na kayo sa akin buong isang taon, no, hindi nyo ako sasabihin nakikipag-away. Hindi po ako nakikipag-away, kundi yung po ay parte ng pagbibigay ng linaw, no? Minsan nagagalit tayo kasi mali yung ginagawa. Tandaan nyo guys, sabi nga ni Kuya Bal, kung ayaw mo mag-reactor, no, kung ayaw mo palang gusto mo ikaw na nagre-rebat, gusto mo lang ikaw lang yung pumupuna. Last time si Daddy Donut pinupuna mo, nagkataon lang humingi ka lang ata ng sorry, pero kung titignan nyo maigi guys, yung panahon na yung guys, no, busy lang ako, pero to siya binabanatan si Daddy Donut, kung ano-ano pinupuna. Pero pag siya ang pinuna mo, iiyak. Mali naman ang sinabi mo, anong problema? Tapos you're going to blame others para lang mapagtakpan yung mali mo. Dapat wag, magpakumbaba ka. Reactor ka, pag nagkamali ka, magpakumbaba ka, tumahimik ka na lang, wag mo nang ibato yung mali mo sa ibang tao. Ngayon, kung ganyan yung magiging reactor ninyo sa community ng Rochelle, sa tingin nyo ba tatahimik? Kaya sabihin, wag natin pansinin ang issue. Focus na tayo sa ating mga iniidolo. Hindi po tamang mindset. Ang tawag doon guys, tinatakpan mo yung problema ng band-aid. Pero yung problema talaga ay napakalaki na dapat mong resolbahin. Kung hindi nyo po re-resolbahin ang mga ganitong issue, at ang nakikita nyo lang issue, di dapat pinapansin yan, good vibes lang, love lang, walang away-away. Kalokohan po yun. Kaya ang mga Pilipino guys, di ba? Marami pinapasok tayo ng mga politikong pulpul. Kasi ang alam nila ang Pilipino, gumawa ka ng mali. Okay, gumawa ka ng mali. Alam mo mali ginawa. Ano? Pababalikin mo. Alam mong nagsinungaling, nagpaikot ng tao, pababalikin mo. Huwag mo isipin yung yung maling ginawa. Isipin mo yung mabubuting ginawa. Kapag nasa husgado ka ba? Sabihin sa'yo ng judge, ikaw ay nahatulang pagkakulong ng habang buhay. Teka lang judge, marami akong ginawang mabuti. Bakit mo ko ikukulong? Pwede ba sa judge yun? Hindi. Judge, naging mabuti ako sa nanay ko, sa tatay ko. Hindi. Sasabihin sa'yo ng judge, nagkamali ka eh. Mininakaw ka eh. May winalangyakan tao. Gumawa ka ng fake news. Nanira ka ng event. Yung ba ay palilipasin mo, yung ba ay bibigyan mo, hindi mo bibigyan ng pansin, good vibes lang, wag na pansinin, maging masaya na lang tayo. Kaya ang mga Pilipino ay inaabuso ng mga tarantado at ng mga gago.
O, tandaan nyo guys, nakikipag-away ba ako? Hindi ako nakikipag-away. I just educating. Everybody. Kaya alam mo guys, pag nag-reactor ka, huwag ka mag-expect na walang issue. Meron yan. Kasi pag nag-reactor ka, nagkamali ka. May ginawa kang, may sinabi ka, o meron kang pinost, o meron kang tinamdel na mali. Siyempre, babanatan ka ng iba. So, talagang hindi may iwasan yan. Ngayon, kung may mga ganitong pangyayari na pinupuna tayo mga reactor, ako nga, ngayon lang ako ulit po muna Kasi, kung hindi ko naman pwedeng pakawalan na may personal, sasampalin daw ng 100K. Ibig sabihin, isa ka. Naniniwala na gagawin ko yun. Ibig sabihin, hindi ka tamang reactor. Ano ka? Mahilig ka sa fake news. Nakakatakot kang reactor. Kung ako, hindi kita susundin Magaling lang magsalita. Pero kung titignan mo maigi, nakakatakot na reactor yung ganun, guys. Believe me. Kung ayaw nyo maayos sa community, bahala kayo. Pero ano sasabi sa inyo? Nakakatakot po yan. Meron yung danger. Sige, wag pansinin ng issue Focus kayo sa iniidolo nyo Kapag may nangyari dyan sa iniidolo nyo, sa talikuran, may mga sinasabing mali-mali, mag-fake news, may security guard. Hayaan nyo Kaya sabi ko sa inyo guys, nako po, magpasalamat tayo. Merong isang Marzano TV 2.0 na malakas maghahayag ng mali ng iba. At talagang ako, hindi ko sinasabing tama po ako. Sabi ko nga, as a reactor, kasabihin kong professional ako, pag sinabing professional, hindi ibig sabihin above ka. No. If you're a professional reactor, dapat ready ka na ma-criticize, ma-scrutinize, mabalahura ka. Part yun Pero syempre ayaw natin ng balahura. Pero ganun talaga guys, pumasok ka sa isang community na alam mo may mga balahura. Take your own risk. Kailan marunong ka di mag-depend. Hindi mo na didepensahan yung sarili mo. Depensahan mo din yung community na alam mong masisira ng mga taong tanga, lalo na mga bobong reactor. Kapag nagkamali, hingi lang ng sorry. Ang masakit pa, okay naman humingi ng sorry. Magbe-blame pa sa iba. Babalikan yung mga dating issue, katulad ni Bro Bobby, babalikan yung issue ni Bro Bobby dati. Matagal na yun Patay na yun. Mas nakakatakot kang reactor pag ganyan. Kawawa yung nireactionan mo. Kaya ako, sanay ako sa mga taong magaling magsalita, na mabulaklak. Talagang kaya alam ko agad pag sip-sip o hindi Kaya tandaan nyo guys, hindi po ako nakikipag-away. Huwag kayong mag-comment sa akin na parang ang dating. Kaya dinidelete ko Pasensya na po dinidelete ko talaga. Parang huwag kayong mag-away. Bakit? Sino ba nag-away? Parang huwag nyo palabasin na nga away ako. Ako ang inaaway. Sinabi nga sa akin, yung lalo na yung nagsabi na yung mananampal daw na 100K. Alam mo namang binalahura kami. Pinagbintangan kami. Ang reactor ng Rochelle kapag walang i-react, magdidildil ng asin. Sinagot natin kaysa murahin ko ng PI. Kahit ako, mumurahin ko yung guys Totoo lang. Kaya lang, because of our nire-react natin dito sa Kalingap, nag-iingat tayo. Hindi tayo bira ng bira. Pag ako nagkamali, sabihin ko nagkamali ako. Pero hindi ko i-blame yung mali ni Bro Bobby. Kasi out of topic yung guys, out of hindi ka nagpo-focus sa issue na may personal ka na. Sasabihin mo hindi ka balahura. Balahura yun. Pambabalahura yun kasi mahilig ka sa fake news Ang balahura guys, mahilig sa fake news. Sasabihin mo hindi ka balahura. Kahit ulit-ulitin nyo. Tapos sasabihin mo, nagpapaikot ako ng tao. That's wrong. Dapat ka magpasalamat ka. Na ipaintindi ko kung ano yung mali mo. Kasi tandaan nyo guys, hindi ko naman inaano yung intention na maganda. Tandaan nyo guys, maganda ang intention, mali ang paraan.
kung, alam nyo guys, gano'n yun eh. Minsan naman, mali yung paraan, parang, ba't mo pinapansin yung issue? Pero, maganda ang intensyon. Kaya, yung mga gano'n, nasasabi, huwag natin patulan ng issue, focus lang sa inidulo. Wala po yun. Takot yun. Sasabi sa inyo. Yung gano'n, takot po yung gano'n. At parang binabaliwala yung dapat ayusin. Kaya po tayo, niloloko tayo, kahit na may mga politiko, gumawa na ng kalokohan, nagnakaw na, nakakatakbo pa rin. Kasi sanay tayo na magpatawad. Hindi mo pwedeng sabihin na, papalikin na natin yan, pabalikin natin. Ha? Matapos ang ginawa, hindi nga humingi ng sorry, pababalikin nyo sa community. At nakakaawa naman yung isa. Siya nag-expose. Biglang ipababalikin nyo. Parang sinabi nyo sinungaling yung nag-expose. Ngayon, yung dahil sa ginawa niya na yon na magkakamali niyo, humingi siya ng sorry. Pero hindi na ako magtitiwala. Magtanong-tanong kayo sa ibang community, guys. Kunwari, merong isang reactor, hindi kayo sure, at talaga na ma-manipulate kayo, ay nako po. Lalo yung mga dyan, sponsor, huwag kayong tanga. May mga pera kayo, huwag kayong tanga. Huwag kayong nagmamanipulate. Alam nyo ang sponsor, guys, ha? Huwag kayong mayabang. Hindi habang buhay may pera kayo, hindi habang buhay malakas kayo. Pwede kayong palitan ng community. Ganon din ang reactor, pwede din palitan ng community yan. Kaya huwag kayong magpapaalis. Ano? Tsaka huwag kang tanga. Huwag mo kakampihan yung alam mo may maling ginawa harap-harapan. Dapat sisihin yung isa. Kasi siya ang nagpakalat niya, siya ang nagpagulo dyan. Kung hindi siya nagbigay ng ebidensya, wala siyang mga pinakita, hindi mo pupush yung isang tao na yon. May mga ibinigay kang ebidensya, di tuloy. Nailabas yung issue na yan. Kaya sabihin mo, ganun ba yun? Kapanari, di ba sa mga balita? Wala siyang alam na ang dala niya pala ay droga. Nag-drive siya. Hinuli siya ng pulis. Ilang kilong droga. Sa tingin nyo, sasabihin niya, Sir, driver lang po ako. Hindi ko po talaga alam yan. Sa buong buhay ko, hindi po ako gumawa ng kasalanan ko. Wala po akong ginawang krimen. Kaso, naging kasangkapan ka dun sa crime. Ibig sabihin, kasalanan mo pa rin. Huwag kayong tanga. Sponsor ka, nag-iisip ka dapat. Lalo may pera ka, may pinag-aralan ka, may nasa ibang bansa ka, tatanga-tanga ka. Ito guys, this is a general talk. Kung may tatamaan ako, sorry. Pero this is a general talk. Kaya sa lahat ng mga sponsor, magpakumbaba kayo. Tsaka nakakatakot yung mga sponsor na mag-uutos. Tanggalin dapat si ganito. Tanggalin dapat yung ganyan. Sino ka? Sponsor ka, di ba? Ba't nanunumbat ka na? Ba't nagpapaalis ka na? Sino ka? Ibig sabihin, nakakatakot kang sponsor. Kasi, darating ang panahon, kapag yung tinutulungan mo, yung sponsor mo nagkamali sa'yo, susumbatan mo, nakakatakot ka. Kung ako dyan, gustong-gusto kong alam nyo guys, kung ako nandun sa na yun, aalis ako dun. Gustong-gusto ko ngayon na na sponsor ng Rochelle, Trusa, RFUS, TRFG, tsaka yung Blue Hearts, shoutout sa inyo. Kung ako, dun ako pupunta. Dun ako makikipag collab, dun ako bibigyan ng tulong. Pero ibang dyan, grupo, kahit sabi mo tumutulong ka pa, walang pakialam. Mali ang mo, mindset mo, nakakatakot ka. Baka makahawa ka. Para yung kamatis, pag naapunta sa ibang mga makakahawa yan guys. Maniwala kayo. Kung ako sponsor tatanungin ako, punta ako sa Trusa, punta ako sa RFUS, punta ako sa Blue Hearts, TRFG, at sa lahat ng mga mababait na dyan. Huwag niyo ipagmamalaki na, kasi nakakatulong kami. Yes, nakakatulong ka, pero may sumbat. May angas ka. Anyway, basahin na natin to. Sabi ni user, love lang. Salamat po sa Diyos. Sabi ni Evelyn Nieto, idol po kita, Sir Merzano. Huwag niyo pong iiwan si Rachel. Bilib po kami sa pagmamahal niyo sa Rochelle. Salamat po sa Diyos at sa nakakaunawa sa akin. Rita Pumihi, good morning Sir Merzano, replay watching. Since day 1 po, nag-start ako manood ng Rochelle at napanood ko rin kayo.
Ang masabi ko, nag-iisa lang po Sir Marzano TV 2.0, smart, intelligent, fair, may puso ay pinaglalaban ng tama at di naman ng babalahuran ng kapwa. Never pa namin nakitaan na naging bastos. Basta ang alam ko, nirespeto kita. Grabe naman kayo doon, madam. Sobra naman yung ano nyo doon. Sobra naman yun. Never pa kita nakitaan na naging bastos. Basta ang alam ko, nirespeto kita. Mahal kita dahil mahal na mahal mo ang Rochelle. At talagang pinagtatanggol mo sila at ng buong Kalingap team sa tamang pamamaraan. Basta Sir Marzano. Basta Sir Marzano, please stay with Rochelle. Kailangan namin ang isang kagaya mo. God bless. Kaya alam mo guys kung sino yung alam mong mga nanonood sa'yo, sa'yo hindi. Ako po ay naiiyak dahil hindi ko alam na may mga ganitong tao na nanonood sa akin. Na nagpapa-motivate. Minsan mahirap po talaga ginagawa ko. Kasi talaga minsan nakakatapak ako ng tao. Hindi takot na tatapak dahil gusto kong magpabaksak para mawala yung maling ginagawa. Yung time na may sinasabi ako, maraming hindi naniwala sa akin. Tapos yun nga, nagkagulo ulit. Ngayon, kung ako guys, talagang sabi ko nga sa inyo, kung ayaw nyo sa akin, no, huwag nyo po pala maraming reactor dyan. Pero para sa akin, no, ginagawa ko po lahat ng bagay na may pag-ibig. Lahat po. Pero hindi ko sinasabi na ako po ay laging tama. Dumating ang time, nagkakamali po ako dahil hindi pa naman, ako ang edad ko po ay nasa 40 years old pa lang, no? Nasa 40 years old pa lang ako, marami pa sa akin yung reactor mas matatanda pa sa akin. Dapat nga sila ang mas may alam. Hindi po totoo na kailangan nakapagtapos ka, hindi po totoo yun. Ang tatay ko po, hindi nakapagtapos, elementary lang ang tatay ko, grade 3. Pero pag kinausap mo, ang daming alam niya. Marami ako natutunan sa tatay ko. Kaya doon ako naniniwala na kahit hindi ka nakapag-aral, kung ikaw ay mabuting tao, malinis ang puso mo, hindi ka gagawa ng mali at di ka makapagsalita ng masakit sa kapwa. Siya na po, ano, kasi napaiyak ako dun sa comment niya, no? Ma'am Rita Pumihit. Alam mo, mabuting tao eh. Totoo guys, ayoko tinataas ako. Ayoko sabihin na ako ay matalino. Hindi ko po sinasabi yun. Sinabi ko lang na kapag aral ako ay ma-engineer. Pero hindi ko sinasabing ako po ay magaling na engineer. Hindi po. Kasi yun ang totoo, engineer po, nakapag-aral ako. Pero at the same time, galing po ako, dati din po akong patay gutom. O sabi ni Ma'am Jong Tumaning, huwag kasing pangunahan ng mga concern na tao. Salita kasi ng salita, ayan tuloy nag-create ng grudge. Tama lang sagutin mo po, Sir Marzano. Exactly. Kung yan guys, papabayaan natin.
yung ganyang ugali, uulit-ulitin niya. Bakit, Sir Marzano? Kasi walang pumupuna. Sasabihin nyo, love lang, huwag nyong away. Hindi naman ako nang-aaway. Sino ba nang-aaway? Ako ba nang-aaway? Hindi nga ako nang-aaway eh. Nagagalit lang ako dahil sa nangyari. Dahil nabash si Rachel. Tapos parang ganun-ganun lang. Parang, oy, wala namang problema yun eh. Di ba? Walang problema. Pero si Rachel ang binanatan ng matindi ng mga basher. Payag kayo? Hindi papabayaan palalampasin nyo yung pagkakamali na yun? Kung ako may pagkakamali, sabihin nyo. Talagang titigil ako doon. Pero hindi na ako mga ano, kasi kasalanan naman ni Boss Bololo yan eh. Kasalanan ni Bro Bobby yan eh. Kasi ginawa ni Bro Bobby ng 10 taon, ni Boss Bololo ng 5 taon, dapat ibalik ko yun. Mali po yun. Maling mindset yun. Lena Villalun, the best reactor ka talaga, Idol Marzano TV. Talaga ang nag-aalam-alam siya. Mismo ang sumisira sa kalingap. Watching replay muna, Lods Marzano. Ay, Archie, shoutout ha. Girly Montero, si Sangkay at Kuya Bobby sinalipan niya. Exactly, dapat issue lang pinokus niya. Salamat Girly Montero na. Ginny Barompe, shoutout Sir Mars, hello, taga saan ka? User, hello user, hindi ko pa nakaganon yung kamay, hindi ko pa nakikita ninyo. Sabi ni Genjo, Dubai of W, issue lang kasi po ako Sir Marzano. Tama, issue lang dapat. Vinida Bernal, Malu de los Santos, huwag kang sinungaling para kang karayo, marunong magtahi-tahi ng salita. Ngayon, masasaktan ka sa mga sinasabi ng mga viewers. Kasi baka sabihin mo, yung mga viewers na yan, no? Yung mga viewers na yan, sasabihin nyo, masakit magsalita. Totoo naman yung sinasabi. Ako, wala ko nakikitang mali dito sa sinabi ng mga viewers, guys. Ma'am May Delmo, more than a year na rin, sabi ni Ma'am May, more than a year na ng Rochelle at ganun din na ako nakasupport kay Sir Marzano TV. Mami, thank you Mami, Ma'am May Delmo. Alam ko, hindi siya mapapaikot ng tao at tungkol kay Malu de los Santos, ngayon lang nireact ni Sir kasi nagpaliwanag din siya sa side niya at yung reaction yun tungkol sa kanila ni Kuya Bal, hindi tinatama lang niya ang mali or in-educate ang viewers. Minsan, may mga reaction din si Malu kay Sir noon, pero kaso hindi naman ni Sir pinatulan kasi sabi ni Sir, hayaan mo na lang Mami, matanda na siya. Totoo po yan. Minsan nagsasabi po sa akin yung ibang viewers, Sir Marzano, binabanatakan ni Malu de los Santos. Matagal na po yun guys, tahimik lang ako. Kahit nung umalis ako dito sa Rochelle, sa Kalingap, nagpaalam muna ako dahil may gusto kong banatan na reactor eh. Binanatan ako niyan, puro fake news din ang sinabi. Inis na inis ako guys, sabi ko. Talaga sabi ko, kung kayo guys may gustong pabalikin, nasa inyo na yun. Pero ako ayoko na. Napakasinungaling. Kung sino man yung gusto yung pabalikin. Saka yung Malu de los Santos, ginawa na ako ng issue dun sa dati. Di ko pinansin yung guys, di ko siya pinatulan. Pero nagulat ako last time, sinabi sa akin, mananampal daw ng 100K. Ano ibig sabihin nun? Tinitira mo pa, may galit ka pala sa akin. Sabi mo, Rochelle, reactor ka. Ako tatanungin, kung ako kay Ruel, hindi kita tatanggapin. Kaya sabi mo, ninang ka ni Kalinga Prop, napaka ano mo. Diba? Nawalan na ako ng gana. Dati, pinapatawad pa kita. Naayang pero last time, sabi ko, sobrang sama ng tao na to. Never ko nga sinabi na about dun sa alimango. O kaya, binalahura kita. Never eh. Pero ako, pinersonal mo ko. Pinagbintangan mo ako nagpaikot ng tao. Below the belt yan, tanda mo. Bahala kayo, yung mga nagkumakambi kay Malu de los Santos, okay lang. Mag-comment kayo against me, okay lang. Diba? Pero tatandaan nyo lang, masabi ko, pananagutan nyo sa Diyos yan. Basta ako, hindi ko siya binalahura. Then, ang Ma'am Lenny Villanuna, mayroon talaga ang nag-aalam-alam. Siya mismo sumiskira sa Kalingap. User, alam mo Malu, sana wag ka na kasing kuda ng kuda. Yan tuloy, naglalabasan ng mga binudol mo. Yan. Panoorin nyo guys yung reaction video ko doon. May isang OFW, sinisingil siya. Hinahanap yung pera niya dahil nga sa isang networking. At sa OFW pa, grabe ka pala Malu, gusto mo pala ikaw lagi tama, pero hindi tama. Hindi tama. Dami mo palang niloko ng OFW na, naman. Idadahilan mo Malu, opinion lang ha. So comment lang ni user yun.
anyway guys, sasya na po at simulan natin ito. Natin to. At ready na ba kayo? Actually guys, nakita ko tong upload ni Ruel of Malalag, no? So, 15 hours ago, sabi, kain po tayo, thank you, Tita Malu. Pili sa Pansit Bato. Kasi Marilu Pili, Mamalu Pili, napaka-solid na ito guys sa Rochelle. Sobra, solid yan. No? At talaga dito kikita natin, nasaan sila sa kubo? Uy, ganda na ng kubo ni Ruel, ano? Kompleto na yung gamit. At, natuwa ko dito guys kasi, alam niyo natuwa ko dito, Pansit Canton lang ang kinakain nila. Ayan, no? O, di ba? Yung Pansit Canton, simple. Tapos nasa kubo lang. Kumaga, wala naman sila sa yayamaning restaurant. At makikita mo sa kanila guys, kanin. Kasi ginagawa ko yung kanin sa pansit, di ba? Makikita nyo dito guys, talagang matipid, magaling sila sa pera. Di ba? Unang tingin mo pa lang, masasabi mo, ay Sir Marzano, panganay itong dalawa. Family-oriented to. Napakasimple nila, mahusay sila sa pera. Bakit? Tipid yan guys. Di ba? Kaya ako natutuwa nga ako sa mga sponsor na magbibigay sila ng pagkain, ng kahit ano guys. Tapos, yung bagay na yun guys, sobra yun eh. So, yung pera na yun, natatabi nila eh, sa kanilang future. Sa akin, okay na okay yun. Malaking bagay yun. Diba? So, agree ako dito guys. Ang galing oh. Mamalu Pili, shoutout ha. Nandito yun. Bumili din natin ng magyan guys. Yan oh. Yan. Yan oh. Diba? Ibig sabihin na iisang ano. Sana vlog to. Sana ma-vlog to. Yan o. Sana all may kasubuan. Right now guys, ang daming comment nito itong pinaka-post niya guys. Actually, nasa ano na to 600. Pero guys, wala pang isang oras, 500 agad yan. Meron siyang 194 na share ha. Pero grabe guys, yan o. Diba? Sasabihin pa, magsisinungaling pa dun. Ano ba to? Tapos magsisinungaling pa si Ruel sa si Rachel, sasabihin nila hindi pa sila. What the fuck? Oh guys, anong take nyo dyan? Di ba? Para sa akin, ang take ko dyan, sila na. Di ba guys? Para sa akin, sila na. Kaya sabi ko, bulag ka na lang pag di mo pa nalaman yan eh. Di ba? Pero guys, alam nyo, sa iba kasi, Sir Marzano, hindi na dapat natin tanongin yan. Yes, hindi ko naman, guys, tandaan nyo guys, as a reactor, kailangan natin bigyan ng kulay ang community at ang reaction video natin para may abangan tayo dito sa sa Dibu. Kasi para sa akin masarap 'tong makita, masarap na parang alam mo 'yon. 'Di ba tayo nga birthday natin, excited tayo eh. 'Di ba? Para marami tayong tanong, marami tayong gusto malaman. Kasi excited ka. Ganun yung nagpapakita ka ng excited. Hindi yun dahil nangunguna ka or nakikialam ka, hindi po. Pero para sa akin, excited lang ako. Kasi katulad nyo ako na fan din. Yeah? Kaya shoutout sa lahat ng mga sponsor na mababait dyan. Huwag niyong gagaya ibang sponsor dyan. Maghanap kayo ng grupo. Katulad ng Blue Hearts. Nagpapabahay sa bahay ni Ruel. Ang Trusa. Trusted na natin yan. Si Ma'am Ana Hanley. Sila Ma'am Dawn. At siyempre mga iba pang mga kasamahan nila. TRFG. RFUS. Shoutout sa inyo guys. Yan. Puntahan nyo yan. Ako recommended ko yan. Kapag nandiyan kayo sa grupo na yan. Ay! Lalo sa Trusa, lahat yan guys, baka magselos yung iba. Pero yung pag minakita kayo, ganun ng grupo, mayayabang, layasan nyo. Kahit sponsor, wala akong pakialam. Alam nyo guys, ang sponsor, napapalitan yan. Mas maganda yung sponsor na hindi marunong manumbat. Hindi naghahanap ng kapalit. Hindi mayabang. May paggalang sa reactor. Lalo na yung reactor na matino Tapos gustong-gusto yung reactor na sinungaling. Doon pa siya. Ayoko kasama yan. Lilipat ako ng ibang grupo. Ang dami dyan. True sa RFUS at TRFG. Dami yan guys. Blue Hearts. Ay, doon ako pupunta. Kasi okay yung mga sponsor doon. Kaya sa mga sponsor na sa binanggit ko, sana huwag kayo magyabang guys. Manatili po yung pagpapakumbaba. No? Tuloy nyo lang po yung mabubuting ginawa nyo. Pero tandaan niyo, kapag tumulong tayo, nagbigay tayo, wala na tayong kapangyarihan doon. Sa pera natin. Ibinigay na natin yun, kaya sabi mong 1 million pa yun, 500.
Di ba? So, dapat nagbigay tayo bukal sa ating puso. Wag tayong mag-ano guys. Wag tayong manunumbat. Hanapin natin. Mali po yun. Kahit magbigay ka ng 1 milyon, kung isusumbat mo rin at hahanapin mo, wala na. Wala nang ganti sa iyo ang Panginoon. Kasi ginawa mo pala yun dahil para manumbat at para lamang pakita ang tao. Buhay, mundo ko'y nagkulay pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, no? maging mabuti tayong citizen dito sa mundo. Kasi ang buhay natin ay parang singaw na sandali ay napapawi. Kaya nga ako as much possible, no, I educate people sa nalalaman ko at based din sa Biblia. No, sinasabi ko guys, hindi naman ako mabuting tao. Dahil hindi natin masabi ang buhay. Ngayon, malakas ka, mayaman ka. Bukas, hirap ka na. Anyway guys, dahil dyan, i-react muna natin itong video ni Ruel of Malalag, Ate Luz, dati palang mayaman. So panoorin natin to guys at bear with me. So tara, play natin to guys. Lang sabi ko, Ate Emma, ayun na lang mga yan. Ay, yung mga tanim sa Opo, kabila. dito na lang po ako. Ito tanim namin lahat hanggang doon sir noon. Ang dami ko talagang tanim po at di talaga Sipag. ako naglalayas. So ano pong nasa isip natin na kung may itatanim, may aanihin? Opo, ganun po. So darating din yung point natin na yung tinatanim niyo, doon kayo kumukuha ng pagmulan Doon niyo. po. Okay, Natuto ako magtanim ng saging. Ang dami kong saging dyan noon. May mga latundan. Sipag, Lahat sipag po siya. sir noon. Noon di ko kayo nakikita. Yung ano po dyan. Ang luwag po dito dati ay kaya lang Nung hindi nung... pa naayos yung kalsada. Opo, nung inayos yung kalsada, lahat, pati kalamansi ko, nyug yan, nagbubunga, Ano pinutol po talaga? lahat. Putol Di wala na po kaming aanihin. Pati mga kalamansi, tinanggal. Di naman pala tinapos-tapos sir yung kalsada. Di So, sayang sayang po mga yung tanim. ano Iyan na lang po ang natara, nagparatanim ulit po ako. So Ganyan. dito ate, kayo po naglagay nito. Ako lang po sir. Ano Ako po? din gumawa itong higaan namin. Tulo ano po ito Kasi, din? opo, ako lang po ito lahat sir. Grabe sa ate Luz. Para na lang akong lalaki pag talagang gumawa, sir. So, pag uwi ni mister, tataka na lang siya kung... Sinong gumawa niyan? Sabi sa akin, pinupuro mga tabla dyan, mga tabla ng kapatid niya dyan, nandyan. Ayan, sinahig ko dyan. Kukunin ko po yung mga tabla-tabla po dyan, So, sir. yung- Na Dali tinatayo ng bahay ate, ano po ito sa gobyerno? Oh, sabi man nila, sir, hindi naman po kahit sinong magbahay. Napansin ko guys, kahit ganito yung bahay niya, malinis, ano? Para may mga produkto siya, may ligsa sa magnegosyo. Hindi naman po Hindi bawal. pinagbabawalan. Po. Basta kaya po nandyan, basta kaya nyo magpatayo ng bahay dyan, okay lang naman po. Kasi hindi naman lang po kami, sir, halos lahat Oo, naman. dami din doon sa kabila. Halos lahat naman po. So walang pinagbabawalan kung hanggang saan po? Wala Hanggat po, ano sir. lang, Kaya? Wala po. hanggat matibay pa. Opo, pag matibay lang, ang sabi nung mayor, hanggat matibay, nang kaya, iyon, huwag lang ano. Kasi po pag puro kahoy talaga, sir. Talaga Kaya pag nga po, ano. babad sa tubig. at Oo, palit ng delikado. palit po. So mga ilang bagyo na po yung na ano nito, ate? Ulysses, yung ano na po, Grabe. 5 bagyo na po Grabe. dito. Kaya yung mga sahig po namin, pag apakan mo, ganyan na po nababa siya. Kasi yung mga batangan, sir, ay ano na. Nilagyan-lagyan ko lang po ng mga kahoy sa ilalim para May hindi suporta bumaba. din. Opo, nabagsak po talaga siya, sir. Kaya kung anong butas tong bahay, lagyan ko ng sako. Pag maulan po, mahangin, kung saan yung bagsakan yung ulan, lagyan kong sako po. So wala po kayong plano din na aalis dito, ate? Sir, hindi ko po alam kasi, sir, ayaw naman umalis yung asawa ko dito. So gusto niyo talaga dito? Kaya sabi niya, dito na lang po talaga, sir. Oo, kasi alam mo, Roel, pag umalis pa sila dyan, gastos, una-una pera, di ba? Transportation, paglipa. At the same time dito, mukhang nakakalibre sila kahit di nila lupa. Kahit papaano, kahit sabi natin, hindi pa naman kailangan yung lupa, at least mapakinabangan mo ng 5 years, no?
okay lang. Tandaan nyo guys, di ko pinopromote ang squatting or something. Hindi po Ang sa akin lang, kung ina-allowed naman sila dyan, pinapayagan sila, okay lang naman yan As long as nakakatulong ka sa kapwa mo, saan mo dadalhin yan, di ba? Pero sa akin, okay lang sila dyan, no? At sana, no, magkaroon sila ng sariling lupa, Yun lang talaga po ang gusto niya. Dito na lang daw po talaga. Okay. Ayaw na umalis dito. Ilang taon na po kayo dito ate, nakatira po? Nung dumating ako dito, 2017, mga 8 taon na rin po ako 8 dito taon? sa may dagat na ito. So medyo napamahal din kayo dito. Opo, ate, kaya siyempre, Tagal na rin, Ano, 8 taon. Oo, kasi kung 8 taon, nakakatipid na sila sa sa upa, di ba? Pagkano upa ngayon, di ba? Si Ate Emma, nakilala niyo po. Kaya si Ate Emma lang naman po ang lagi kong kausap. Lagi nandito sa akin. Nung nga nagpunta kayo, tuwang-tuwa, takbo sa akin dito, kala ko na yan pa kayo. Ay, nakaalis na. Tuwang-tuwa, baga po yan. Nandiyan si Rawel. Nagmamadali kasi kami papunta Tuwang-tuwa po siya, Sir Rob. Sino yan? Mami Emma, shoutout po Pahon talaga ako. Sabi ko, ano man yan? Wala naman. Dito ate, ano po, maliban sa pagbebenta na po mga pinagkabalahan niyo po dito? Pag wala, Sipag si ate, nasa, ano po, Sipag. sir, pag wala na akong tinda, nasa bahay na po ako, yan, tanim na lang po ako sa Magtatanim. labas. Yun na lang pong ginagawa ko, sir. Naku ate, parehas tayo, mahilig din ako magtanim. Problema lang, lugar namin, subdivision. Kaya wala mga Kaya ngayon, ang tanim ko guys, mga halaman sa paso. Ayan. Mahilig ako sa mga tanim. Lang magdilim. Ano yan, yung pagtatanim guys, sa mga titos-titas dyan, plantitas-plantitos, nakaka-relax siya ng mind. Totoo lang guys. Kaya pag ako nag-reaction video, medyo toxic. Kanari, may mga tanga-tanga, may mga bobo. Ay, naku, tatanim na lang ako para mawala yung inis ko. Ganun po. Yan na lang po. Tapos pag yung taib, ang lalim ng tubig, pagkababa po yan, linis naman dagat kami, talaga. kunin namin mga basura. Ang So hirap minsan, umaabot dito sa side niyo? Opo. Kasi pag nagbaba na po yung tubig, sir, lahat ng basura nandyan na. Ay, Oo. Kaya linis naman kasi hindi mo alam mga kapitbahay mo kung mga tinapon dyan, yung may mga dumi na. Oo. Paghibas, mabaho So dito, na. umaabot pa ng tubig dito? Opo, sir, Sa lahat. sahig. Kaya may tubig lagi, mga styrofoam na yan. Para Kasi pang po pag aangat niya po yung sahig, sir. Hirap niya. Kaya laging sira po talaga. Kaya ang sabi ni kuya mo, pag sisiminto na lang. Kasi ito, wala nang mga pako, di ba po? Opo, hanggang kahit maliit na lang, sir, itataas sa may kalsada. Kung sabi niya kung may pera lang sana talaga, kahit maliit-liit na lang So, daw ate, po. andyan po ang ating mga viewers po. Ano po masasabi niyo po sa kanila? Masasabi ko lang po, at kung may tutulong po sa amin, ang gusto ko lang po, may itaas na sa may kalsada tong bahay namin po para hindi na kami abutin ng tubig. Yun lang po, sir. Yun lang po yung pangarap niyo po ate. Opo, yun lang po. At Kasi- matanda na yung asawa ko, ang gusto ko lang po sana, komportable siyang matutulog. At Kita nyo guys, no? Kaya minsan yung mga nagkikritiko kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, kay Ruel of Malalag. Alam mo guys, ako kasi kung sana matino ang gobyerno natin. Kasi guys, hindi ko po sinasabi na hindi matino No, may mga sangay. No, may mga sangay o meron sa loob ng magtinong gobyerno natin may mga nakakapasok na mga pulpul, na mga tamad, na mga politiko. Kaya ako hindi ko masisisi na magkaroon ng charity vlogger. Kaya sabihin na nila na may nakikita silang mali. Okay sa inyo kasi matatalino ata kayo, may nakikita kayo mali. Pero guys, nakikita ko na lang dito kung sinasabi nyo may mali sila. Sa akin lang talagang, sa akin, yung ginagawa nila, laking bagay nito guys, para silang intermediate Sila yung nagpapakita ng kahirapan ng tao, pero hindi naman nila dinidegrade Pinapakita lang yung sitwasyon, di ba? So, ngayon, kung may mga viewers dyan na talaga mahaantig ang puso, tutulong, edi nakagawa din sila ng mabuti. Kumbaga naging, medium, di ba? Naging tulay. Ang charity vlogger katulad ni Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang, at ni Ruel of Malalag. Sa akin na lang problema yun guys. Kaya lang iba, talagang nakakalungkot lang Talagang ang tingin nila negatibo. Pero sa akin, wala akong pakialam sa kanila. Ang gawin lang sa akin, tuloy lang ang pagtulong. Pero sa akin, tignan nyo kung kung aasahan niya gobyerno, sa tingin nyo ba matutulungan siya? Sabi ng iba, ganyan pala tingin sa gobyerno. Di ba? Di ba? Hindi po. Ang pinupoint ko lang, hindi lahat kayang tulungan ng gobyerno. Kaya may mga NGO, non-government organization, di ba? Pero sa akin guys, kung may mali po ako, i-correct nyo ako. Pero syempre sa akin lang,
Pag nakakita ko ng ganito, matutulungan nila, mabibigyan nila opportunity. Di ba? Nasa vlogger na lang yun kung gagawa siya ng mali, kung kukupit siya ng pera, di ba? Pero sa akin, I trust Kalinga Prab, Kuya Bal, Ruelo Malala, I trust them, guys. No? So, kaya malaking bagay na meron talagang kalingap. No? Wala na siyang iniisip pagising na kahit nasa laot. Kasi pagdating niya, sir, kayo na talaga iniisip niya. Sabi niya, sir, nagpunta na baga si Ruel at saka... Kita mo guys, inaasahan niya si Ruel. O, di ba? O, di ba? Hindi niya maiisip, paano? Ba't di niya mabanggit ang gobyerno dito? Bakit? Kasi wala silang naaasahan sa gobyerno. Yun ang ibig sabihin doon. Pero hindi ko binababa ang gobyerno natin, guys. I trust our government. Kaya lang talagang aminin natin, mahirap na bansa tayo. Hindi lahat talaga kaya nilang matulungan. No? Anyway, tuloy natin. Kasi Kuya Alex, sabi ko wala pa. Lagi po niyang inaano pag galing po sa laot. Iniisip niya kasi, sir, pagdating niya, sana yung bahay ko nataas na sa may taas. Yun ang iniisip niya lagi. Kaya lang sinasabihan ko, maghintay-hintay ka lang. Hindi ko magdasal lang. Malay mo baga, nandyan pa rin kako, Sir Rowel. Ang dami ka akong ginagawa ng tao. Busy po sila. Kaya magtingin naman sa mga video po nyo. Nanonood po yan gabi-gabi bago matulog po siya. Hayaan niyo po ate na baka po may mga tutulong po sa inyo. Diba po? May mga taong gagamitin ni Lord para ayan, matulungan kayo dito, no? Pagawa po itong bahay niyo po. Pero sa ngayon po ate, yung maitutulong ko po ay konsumo niyo po. Maraming salamat, dala po ako dyang bigas po ate. Tsaka groceries po para po sa inyo. Sana matulungan si ate, ano? Shoutout sa Blue Heart. Sana po, ma-sponsoran niya si ate, ano? At sa Trusa, sa lahat ng mga guys. Basta yung hindi manunumbat na sponsor, Hindi yung nagpapalayas, Pag may nakita yung nagpapalayas, iwanan nyo yun. Nakakasira sa grupo nyo yun o sa, sa team ninyo. Layuan ng sponsor na siga, mayabang, di ba? Layuan nyo, kahit sabi mo mayaman, kahit sa pinakamalaki ang bag, nakakatakot yan. Tuloy natin. Hayaan niyo po sa susunod ate, kung may mga tutulong, magpapabot po ng pagpapala, ay ulit po, ibabalik po kami dito, no? Kaya ngayon po, salamat kay Tita Meli, no? Tita Meli? Siya po ay nabigay din po ng ating pang-charity, no? Pang-tulong po mga kalingap. So, si Ate Luz yung napili ko na bigyan po ng tulong na ito, no? Kaya dito tayo sa labas natin, no? Maraming salamat, sir. Bumili po kami ng groceries dito para po sa inyo, ate. Thank you po. Ayan po. Dito si Kuya Alex po, mga kalingap, no? Ayan, Kuya Alex. Salamat po dahil ganyan po, niripan niyo po si Ate Luz sa atin. Mas lalo kong nakakilala at nalaman yung buhay. Si Kuya Alex ba nag-refer? So, yun, naisip ko rin kasi, hindi lang naman sa mga viewers na nagsasabi, mas maganda na i-refer natin kay Dudong kasi kung sa atin, naisip ko kasi hindi ko maibigay yung pangailangan ni Ate Luz, yung tamang tulong na para sa kanya. So, yun. Hindi naman si Dodong, hindi naman nagdalawang isip na tanggapin yung nirefer natin. So yun lang po yung sa akin, kaya ko nirefer kay Dodong kasi para matulungan or maibigay yung tulong na dapat sa kanya. Thank you, Kuya Alex, no? At talagang ito po mga kalingap, sana po ito po ang simula mga kalingap ng ating yung pagbabago po ng buhay nila Ate Luz, no? Sa tulong din po ng ating mga sponsors dyan mga kalingap, no? Kasi kung babasehan pa natin sa ating channel lang ay medyo mahirap-hirap po. Kaya ayan po, mingi din po ako ng suporta po ng mga tumutulong din po, no? Or mga sumusuporta sa amin na sana mabigyan natin ng tulong ito sila Ate Luz, no? Kaya sa ngayon po ang ating itutulong muna po ay itong groceries po na dala po natin mga kalingap, no? Para may makakain po sila. Kahit sa mga ilang araw po mga kalingap, no, ay hindi na po mag-alala po si Ate Luz sa kanilang kakainin, no? May bigas po mga kalingap. At syempre sinabayan natin ng groceries din po para yun nga po sa kanyang sinabi kanina ay ang kanilang pangunahing dito is bigas, no? Tsaka kape asukal. Anong oras umaalis si Mr. yung dito ate? Alas 6 ng umaga, sir.
Pag ano yung taib po kasi, hindi po makakalakad yung bangka po pag hibas pa ng ganito. Ay, so hintayin Kaya pa na. madilim pa po, naran sa laot na po. Dito na lang natin ilatag, oh. Okay lang po kuya. Wow. Yun to ate. Kape. Kape po. Na. Uy, ito yung dinala ni Lilia. Dito muna po ate. Mga noodles. Yan po ate, para po kay Mister, no? Pag nasa laot. Po, maraming salamat sir. Dami ah. Isang biscuit. Oyo at suka. Meron din mga kalingap. Tapos meron dito Mga noodles. Lagyan niyo lang po ng mga gulay-gulay ate. No? Mahilig ka naman po sa gulay. Opo sir. Oh, ganun ginagawa namin, no? Ang favorite ko, yung may bihon ka, tapos ligo sardines. Yun na, tapos lagyan namin siya ng pechay. Buhay na kami doon, guys. Ilang kami magkakapitit, 7. Tapos nasa say kami kumakain. Ganun kami. Sarap ng buhay ng ganun kahit mahirap. Kasi hindi naman habang buhay mahirap ka eh. No, lalo pag habang bata ka pa, magsipag ka. Pag matanda ka na, ang hirap nang bumawi. Kasi mahina ka na. Wala nang tatanggap sa yung trabaho. So, dapat masipag ka sa trabaho habang bata. Baga tatamad-tamad para guminhawa ang buhay. Yan. Siyempre may kasamang sabon yan. Ate, ano po masabi niya po? Na ganito po, pumunta po kami si Kuya Alex. Talagang na-interview ka po namin, no? Nalaman ko po yung buhay. Buti na lang, may Ruel of Malalag, di ba? Maraming salamat sir at hindi ko akalain na ako tutulungan din niyo po. Nabibigyan niyo mga grocery ganyan. Ang akala ko lang po si ate talaga lang ang talagang tutulungan kasi masaya rin ako na natulungan talaga si ate hanggang sa namatay po si Tio. Maraming salamat po sir at nandito na dati niisip ko lang na sana tulungan din ako ni sir. Di lang kasi po ako nagsasalita. Gusto ko, ayaw ko lang po kasi yung gaya ng mga kasama ko dyan na tulungan nyo na ako, yung gumaganon po. Ayaw ko po ng ganon, sir. Sana makita rin ako ni sir, kahit si kuya mo na lang. O Napakabait kaya lang yung... Napakabait ng ganun na tao. Makikita mo sa kanya, hindi siya opportunista. No? Kasi hindi, totally guys, pinipili talaga din ni Ruel eh. No, kung sino yung tutulungan niya. Hindi dahil namimili siya. Pinipili niya kasi guys, syempre, limited yung kanyang sources. Di ba? Pero, nakita ko naman dito kay ate, talagang ano siya guys eh. Talaga siyang, tao dito guys, talagang hindi siya nagte-take advantage. Di ba? Syempre, minsan kailangan din piliin. Mamaya, tutulungan mo. May anak pala sa abroad. Kaya minsan may mga kinukonsider sila. Di ba? Hindi dahil namimili lang sila. Pero syempre, pipiliin nila yung deserving. At ito nga para sa akin, tama yung pagkapili nila kay Ma'am Luz, kay Ate Luz, no? Kasi talagang nakita ko sa kanya, mabait yung puso niya. Hindi siya nagte-take advantage, no? Anak ko, gano'n hirap-hirap po ko nung taon na yon, yung time na po na sabi mo, ate, ikaw na lang magtawag sa amin. Tuwang-tuwa po ako, sir, at nangilanat ko talaga kayo. Doon nagsimula yung saya ko na natuto ako magtinda. Yung mga binibigay mo sa akin, naging puhunan ko po yun. Oh, kita mo? Kasi walang-wala po talaga kami. Nung tumutulong po talaga ako, lahat ng utos niyo po, sinusunod ko kasi po. Magaan ang pakiramdam ko po na natutulungan ko si ate na nandyan po kayo. Ayun, tapos yung binibigay mo, hindi ko sinasabi kay kuya mo. Akala mo, inaano ko, ginagamit ko para sa mga paninda ko. Hanggang sa lumago po siya. Napakasipag nito. Nasa Biblia ito guys, yung babaeng masipag. Nasa Bible yan eh, yung hanggang gabi nagtatrabaho, is gigising na maaga para magtrabaho. May ganito po sa Bible. Pag nakikita ko si ate, hanapin ko minsan po yung verse. Parang ganun si ate, napakasipag. No, yung pera niya, iba dyan. Pinambili niya ng pampaganda. Pero siya, ginamit niya pang negosyo. Very good. Ganito ang asawa. Ayun, dumami po. Yun na lang din kami nagkukuha ng mga pagkain po na. Oh, kita nyo? Tapos yung... Kung walang tulong from Ruel of Malalag, magagawa niya ba yon? Kaya iba, puna ng puna. Di ba? Yan ang dapat mong tanong ngayon. Yung ginawa ba ni Ruel of Malalag, walang resulta? Meron o wala? Di ba meron? Kung meron, tumahimik ka, tanga. What the fuck? Ang dami niyo pang sinasabi. Kala nyo naman kung sino kayo. Di ba kayo nakakatulong? Di ba?
Si Sir Alex naman, nung binigay niya 1,000 nung nakaraan, yung lamisa ko po, kaya nagkaroon ako ng ganun. Oo, kita nyo? Binili ko po yun, sir. Grabe siya. Lahat ng binibigay niyo sa akin, ginagawaan ko ng paraan para po mailago ko po sa... Yung, sabi ko, sana, di ba, nag-chat pa ako sa'yo na, sir, bigyan mo ako ng puhunan. Sabi ko, bakit utang lang ba? Di ba, na-chat po ako sa'yo. Pag time na hirap na po ako, sir. Wala kasi akong kapatid na malalapitan. Kahit may mga kaya po sila. Hindi ko kaya po maglapit. Hindi ko po alam ang lapit na loob ko sa inyo. Tapos kay Rachel, parang gustong-gusto ko yakapin. Bakit sinasabi ni ate na malapit ang loob niya kay Ruel at kay Rachel? Gusto daw yakapin. Bakit? Kasi nararamdaman ni ate na si Rachel at si Ruel of Malalag ay mabubuting mga tao. Na kapag nakita mo, sinisiraan sa social media dahil sa mga kuda ng kuda na bira ng bira. Tapos ibabash yung dalawa. Sa tingin nyo ba hindi ako magagalit? Sabi nyo nangaaway ako? Hindi ako nangaaway, guys. Nagagalit lang ako dahil yung mabuting image ni Rachel at ni Ruel nasisira dahil sa mga pabayang komento ng komento, at kapag pinuna mo, iiyak. Sana huwag ka mag-reactor. Di po ako galit, guys, ha? Naiinis lang ako sa nangyayari. Kasi may mga taong naniniwala sa dalawa, kay Rachel, kay Ruel, na mabuting tao sila, guys. Doon ako naiinis. Sana naintindihan nyo yun. Kung talaga nagmamahal ka sa iniidolo nyo, yung issue papansinin nyo. Hindi para palakihin, kundi ipa-educate sa lahat na mali ang ginagawa para magtanda na. Yung pako, pag nakita mo yung pako nakausli, pukpukin mo ng malakas. Para bumaon at hindi na makapahama. Kasi pag nakausli yun, baka mamaya may matisod pa. Mamaya matisod doon, mabagok pa ulo. Hindi patay. Ganun po yung ginagawa ko. Kapag may mga nakausling ulo, pinupupok ko ng malakas. Kaya sa mga talaga nanonood sa akin, kilala nila ako. At salamat din sa kay Ma'am Rita kanina. Grabe na iyak ako. Sobra ka, mami. I love you. Para ka nga magulang. Gusto ka na yakapin, mami. Pag nakita kita, magpakilala ka lang sa akin. Sir Mars, ako po yung nagsabi sa inyo, yakapin kita, mami. Halikan pa kita. Talagang sobrang saya ko po. Kung ako po kakausapin nyo ngayon, sobrang saya ko po sa comment ninyo. At sa lahat naman nag-comment sa akin, nagbigay sa akin ng magandang mga komento. Salamat po sa Diyos. Yun na lang anak ko, baga. Sabi ko, Ma'am Rachel, kailan ba tayo magkikita ulit? Tanda nyo? Parang yung pamilya ko na rin po kayo. Yung pakiramdam ko po, nandito yung pamilya kong buo. Pag nakikita ko po kayo na minsan lahat kayo pigayapos ko. Kahit sila Kuya Victor baga. Para yung tuwang-tuwa baga po ako na may lumalapit sa akin. Parang ganun. Tama, ganun may pamilya pa pala ako. May nagmamahal pala sa akin. Kahit ayaw sa akin ng pamilya ko. Hanggang ganun. Iniisip ko. Pag yung nag-aalis kayo, pag nandiyan kayo kaya ate, parang tuwang-tuwa pa ako na nagtatakbo ako kay ate. Ate, sana pumunta rin sa akin. Tuwa ka, ano? Sabi ni ate, oo, tuwang-tuwa ako pa nakikita ko sila. Kita nyo? Nung kasiyahan ko po kayo, nakikita so ngayon ko po ate, kayo. talagang doble yung kasiyahan nyo po na pumunta kami dito. Naiyak ako kasi natutuwa po talaga ako sa inyo. Salamat Talagang deserve naman talaga ni ate no na deserve. Ng ating Deserve yan, Ruel. Deserve. tulong. Kasi yun na po, napaka-grateful po niya. So kahit konting tulong yan mga kalingap, talagang pinapasalamatan, no? Pinapahalagahan, Thank you talaga, pinapalaki sir, po. No? sa lahat ng binigay mo sa akin. Ayun, dami naman kong po, paninda. ate. Pinagpuhunan ko po. Kita nyo yan? Kaya yung mga kritiko dyan, manahimik kayo. Dami na tulong ni Ruel. Shout out ka dyan, marami tayong mga viewers na mga Ilocano dyan, ate. No? Thank you. Marami tayong mga viewers na mga Ilocana, kababayan ni Ate Luz, no? Kababayan ni... Pero guys, puputulin ko na, medyo nahaba na ako. Pero sana guys, nakuha nyo yung intensyon
nitong vlog na to. Ako talagang saludo kay Ruel Malalag. At syempre, saludo tayo sa ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. At syempre, ang talagang hindi natin na matawaran na nagawa para sa Rochelle, Kalingap Rob, no? At nagpapasalamat po ako sa kanila. Talagang nabibigyan nila tayo ng quality vlog at lalo na about dito sa charity. At syempre salamat talaga kay Kuya Val dahil siya ang nagturo kay Kalingap Rob, siya ang nagturo kay Ruel Malalag, siya ang nag-push at sa lahat ng mga Kalingap partners na gumawa ng mabuti sa kapwa. So pabayaan na natin guys kung ano man sabihin nila kay Ruel, sabihin nila kay Kalingap Rob, sabihin nila sa ama ng Kalingap, no? Pabayaan natin sila. Basta tayo guys ay susupport sa mga mabubuting gawa ng Kalingap, no? At sana po guys sa lahat na nagtatanong, meron tayong mga baso timbingi, available pa rin sa Shopee natin. Nasa link po yung nasa baba po yung link. Magpa-order na po kayo. No? Murang-mura lang po 'yan. So maraming salamat sa Diyos by Creative Crew, no? At sa muli po guys, this Marzano again. Sana po huwag kayong magtampo sa akin. Mag-comment lang po kayo diyan kung sa tingin niyo po may mali po ako nasabi, i-correct niyo po ako. Basta tayo, no? Team Kalingap tayo, no? Lahat tayo ay Kalingap. No, lahat tayo ay nagmamahal sa Kalingap. Ang Rochelle, sabi nga ni Kalingap Rob, one Kalingap, one family. Yan po tatandaan natin. Tayo po ay Kalingap. No, wag tayong maghiwalay, wag tayong makinig sa mga buyo ng ibang mga tao. At maraming salamat sa Diyos and to God be the glory guys. Bye-bye po. Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa mga kababayay napapainda. Yeah, yeah. Team Kalingap dance, 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 dance. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Akol, Kalingap Edo, Kalingap Ian,